Hello, magandang umaga. Happy Father's Day sa lahat. Happy Father's Day. Advance ko ni record to Sabado kasi mamayang gabi kasi nasa ghost hunt ako. Baka puyat ako, hindi ko magawa yung pag-shoutout sa inyo. So, unahin ko na muna ito si Ma'am Sachi, no? May message si Ma'am Sachi. Sabing ganon, Happy Father's Day daw sa pinakamamahal niyang hobby na si Sir Ace Morales. Love na love ka namin ni Nivara. Tapos, and to Papa daw, wag na lagi matigas ang ulo na paghahalataan tuloy kanino ako nagmana eh. Sabi ni Ma'am Sachi, yun ha. Tapos, from your favorite daughter. I love you, Papa. Dalan kita ng Coke Zero. Mukhang may kainan ah. Yon, salamat Ma'am Sachi Dasi. Then ito, belated happy birthday kay Tatalino. Nakalimutan. June 20 dapat. No, June 20. So, belated na lang kasi hindi na paalala sa akin ni Sir Tatalino. Tapos, sabi ni Sir Irene Aquino, ma'am pala, sorry. Ma'am Irene Aquino, pabati daw siya, June 22, birthday niya daw. From Moscow, Russia. Moscow ba? O Moscow. Maabot pala ako sa Russia, no? Shoutout mo ko kay Putin, mama. Follower nyo po ako since kulaong ang naging content ni Boss MG. Ay, salamat. Salamat. Happy Father's Day uli sa mga tatay. Happy Father's Day sa inyong lahat. So, may pag-uusapan tayo ngayon. Nagva-viral ito eh. Pahayag ng isang attorney. Ako, sige, bigyan natin ng chance, mukhang mag-explain siya dito eh. Ito kasi yung pinos ni attorney. RN din yata ito, registered nurse din siya eh. Si Attorney Reyes Del Rosario. 'Di ba nagkaroon ng issue regarding do sa PhilHealth, no? Yung mga service ng PhilHealth na hindi naka-avail yung namatay ng asawa kasi daw less than 24 hours daw kasi na-admit. Kaya hindi nag-qualify pero 'di ba nilakad din naman ng PhilHealth. Anyway, ito yung sabi ni Attorney Reyes Del Rosario. Sabing ganon, sa mga nagrereklamo na nagbayad sa PhilHealth na hindi naman nagagamit, magpasalamat po kayo dahil hindi mo magagamit, ibig sabihin healthy ka. Anong masasabi nyo doon? Sa mga nagrereklamo na nagbabayad sa PhilHealth, hindi naman nagagamit, magpasalamat kayo, hindi mo nagagamit, ibig sabihin healthy ka. Sa pagkakasabi niya, parang may mali kasi. Well, naiintindihan ko naman yung positivity ng statement niya. Pero parang may mali kasi. Dahil hindi mo nagagamit. Pero may explanation siya diyan bago ako bago ako magbigay ng malamang abogado to, mukhang magaling magpalusot si Ano bang sasabihin niyo dito? So ito yung FB para sa mga nagalit daw regarding sa PhilHealth issue. So ito yung Sa akin maraming nadismaya. to. Okay, so maraming nagalit sa akin, maraming nadismaya. Marami din actually nagtanong kung pinost ko daw ba talaga ito kasi akala nila fake news. Pero totoo po, I did post this. Kasi napakadam kasi nun para manggaling sa isang abogado. Kasi when you say abogado, lalo na pagka-discussion, di ka mananalo dyan, di ba? Pero pero tingnan natin, baka mamaya kasi nahusgahan agad. Wait lang ha, bago ko siya pag-explainin, bibigyan ko muna yung pagkakaintindi ko. Kasi ganito attorney, sabi mo dito sa mga nagrereklamo na hindi nagbayad sa sa mga nagrereklamo na nagbabayad sa PhilHealth na hindi naman nagagamit, magpasalamat kayo dahil
hindi mo nagagamit, ibig sabihin healthy ka. Hindi kasi yun ang dahilan kung bakit nagagalit. Kasi, 'di ba, may nangyaring kontrobersiya do sa PhilHealth. Kasi tayo, no, tayong mga humans, one way or another, makakaranas din kasi tayo ng hospital sa buhay natin eh. Hindi pwedeng hindi. Maaring hindi ngayon o sa susunod na ano. Pero darating ang time na kaya nga ano yan eh, kaya nga inimbento yung PhilHealth eh dahil alam na kasi ng pamahalaan natin na lahat tayo mangangailangan kasi niyan. 'Di ba? Kailan tayo magagalit pagka kakailanganin na natin? Yun kasi ang logic na nakikita ko dito sa post niya eh. Nagrereklamo yung ano kasi may isang kapwa namin miyembro na hindi nakakuha ng benefits na nag-aalala kami baka mamaya kami ay wag naman sana ano na mga ilangan baka ganun din kasi ang mangyari sa amin. Yun ang ibig sabihin kasi noon. Hindi naman dahil ano parang ang dating kasi netong post mo parang trip-trip lang na nagagalit yung tao. 'Di ba? Kasi nakikita namin yung sarili namin doon eh, putya, naguhulog din kami. Ang ilang taon na kami naguhulog. Tapos mamaya matulad kami doon sa kay ate na yung hindi ginrantan eh di kawawa naman kami. Baka mamaya ganun din ang mangyari sa amin. Hindi naman dahil na gusto namin na ma-ospital kami, 'di ba? Kasi ito parang ano namin to eh, parang lalo na yung mga walang pera, na katulad ko. Parang ano to eh, ito yung isa sa mga aasahan namin na magbabawas dun sa babayaran namin. 'Di ba? Alam mo naman namin hindi kabuuan ay masasagot niyan. Pero makakatulong kasi ito eh. Tapos 'di ba may nangyari na siyempre yung pangamba na naku, baka mamaya, hindi mo naman kasi mapipredict eh. But kahit pa sabi mong healthy ka, paano kung sagasaan ka ng tricycle dyan sa labas? 'Di ba? Hindi lang naman sa pagiging healthy na magagamit niyang PhilHealth eh. Halimbawa, kung hindi ka healthy, ikaw lang makikinabang. Ganun kasi yung dating netong statement neto. Paano kung nag-gym ka, ano? Ang ganda ng ano mo. Paano kung may, wag naman sana masagasaan ka sa labas? Ng tricycle or mabagsakan ka ng hollow blocks na ano tas na ospital ka. Medyo ano din eh sablay talaga pero sige bigyan natin ng chance si attorney kasi magi-explain siya eh. Okay, so maraming nagalit sa akin, maraming nadismaya, marami din actually nagtanong kung pinost ko daw ba talaga ito kasi akala nila fake news. Pero totoo po, I did post this very controversial na statement 4 days ago. Ang sabi ko dito, again sa mga nagrereklamo na nagbabayad sa PhilHealth na hindi naman nagagamit, magpasalamat po kayo dahil hindi mo nagagamit, ibig sabihin healthy ka. Okay, para po sa mga nagalit, nadismaya, or na-confused dahil sa post ko nito, I apologize. Wala po sa intention ko yon. As much as I don't want to defend myself kasi nga nag-apologize na ako, but there's actually a context to this particular post. That's the very reason kung bakit sinabi ko or yung first word ko dito ay again. Kasi I want you to refer to my previous posts regarding the issue. Kasi nga, ano to eh. Ang problem kasi niyan, sir, hindi naman lahat follower mo eh. 'Di ba? Alangan namang obligasyon pa namin na actually ngayon nga lang kita nakilala na may page dahil dyan sa post na yan eh. 'Di ba? Hindi naman kasi lahat ay automatic na naka-follow sa'yo. O, tingnan natin yung context ng sinabi niya. Parang nangyari dito, this is a series of posts na ginawa ko about PhilHealth. So I kinda understand where the frustration is coming from. Kasi nga as a standalone post, kung hindi mo binasa yung iba kong post about this issue, matatake out of context mo talaga siya. So, kasalanan namin? Saktong-sakto nung nabasa namin yan, eh may kontrobersiya na nangyayari sa PhilHealth. 'Di ba? Kaya marami nagrereklamo. So, ang tinutukoy, para kasing ang dating nun, ang tinutukoy mo mga nagrereklamo doon sa kagagawa ng PhilHealth, itong nasa post mo. 'Di ba? Okay, so papakita ko sa inyo yung mga previous posts kung paano ako nakalating sa post na ito.
Okay, so it all started with a viral PhilHealth issue. So nag-post ako ng commentary about it. Okay. Ang sinasabi ko dito na hindi lang dapat si PhilHealth yung i-blame. Dapat ring imbestigahan yung hospital because we have a law, yung RA 10932 o yung Anti-Hospital Deposit Law. And sa sobrang galit ng mga tao, they are now calling for the abolishment of PhilHealth. Gusto na nilang patanggalin ang PhilHealth. So sabi ko, the call to abolish PhilHealth comes from a privileged mindset. Kadalasan, galing ito sa mga may kakayang kumuha ng HMO o yung mga walang karamdaman. But the fact still remains na milyon-milyong Pilipino ang natutulungan ng PhilHealth, lalo na ang mga mahihirap. Huwag nating alisin ang kanilang access sa healthcare dahil lang sa pagkadismaya sa sistema. Kung may kailangan baguhin, pero huwag nating pagkaitan ang mga taong higit na nangangailangan. Pero marami pa rin kasi sa comment section na hindi naiintindihan how PhilHealth works. Kasi sabi nila, bayad kami ng bayad pero wala naman kaming benefits na nakukuha. That's why I posted this. Sinabi ko naman dito that PhilHealth operates on a Pero kahit na hindi pa rin socialized subsidy system. The rich subsidizes the poor, the young subsidizes the old, the healthy subsidizes the sick, the able subsidizes the disabled. Bayanihan. Kaya ako, kahit sobrang laki ng kaltas ng PhilHealth sa akin, kahit hindi ko naman ito nagagamit, nagpapasalamat ako, nakakatulong ako sa mga higit na nangangailangan. At the same time, laking pasalamat ko rin na hindi ko ito kailangan gamitin. That means that I can still afford to live. Parang hindi pa rin sok. Hindi pa rin Nakukuha ko naman yung ibig mo sabihin. Kaya lang, hindi talaga siya magandang pakinggan na magpasalamat kayo na para kasing parang walang nangyayaring problema sa PhilHealth. Kasi yun kasi ang dating. Naiintindihan ko ang ibig niya sabihin. Kaya lang syempre, yung series of post mo kasi, katulad doon sinabi ko kanina, hindi naman lahat ng tao kasi follower mo 'Di ba? Mas maganda kasi siguro sinama-sama mo na. Or may pahabol ka man, kinoment mo na lang dyan, makikita naman din yung comment mo Pero kahit na yung sasabihin mo dito, that means I can still afford to live a healthy life. I am still young, I am still able. And when the time comes, kailanganin ko, hindi ako takot kasi alam ko I will somehow be protected. Dito pala nag-start. At the same time, laking pasasalamat ko rin na hindi ko ito kailangang gamitin. That means that I can still afford to live a healthy life. Lahat nga kasi hindi naman ganun 'Di ba? Well, partially naiintindihan ko naman na. Pero katulad pa rin na sinabi ko, hindi naman kasi lahat follower mo. 'Di ba? Medyo although may kalinawan ng konti, medyo pa rin mahirap pa rin siya kasing tanggapin. Yung tingnan natin yung comment ng iba. Sabi ka ng isa-isa, gets ko po yan. Parang bereavement leave sa company, andyan siya pag need. Pero pasalamat ka, hindi mo kailangan i-avail. Kasi ibig sabihin, hindi ka namatayan. Masyado kasing komplikado para sa... Hindi, ang naging problem, no? So, parang ang pinalalabas niya, hindi, actually, ganun talaga. Ang naging problema, yung comprehension ng tao. Kaya lang, bago mo ma-comprehend yung sasabihin, yung sinabi mo, kailangan kasi mababasa lahat. Ang problema nga, katulad, babalik na naman tayo sa sinabi ko kanina, hindi naman kasi lahat follower mo. 'Di ba? Abay, kahit sino naman ang nakabasa nun, iba talaga ang magigets dun 'Di ba? Actually nga, itong paliwanag mo na to, I doubt kung 100% pa rin na makakabasa nito, makukuha pa rin nila. Ito yung isang case ng na maganda na yung paliwanag nung una, pero yung magsisingit ka ng that means wait lang. At the same time, laking pasalamat ko rin na hindi ko kailangan gamitin blah blah blah. Ano kasi alam mo na mahina ang comprehension ng mga Pinoy. Kumbaga, hindi naman bawal itong ginawa mo. Kaya lang,
for me, no, do sa context nung gusto mong sabihin, for me, unnecessary na ito eh. Na at the same time, laking pasasalamat ko na rin na hindi ko ito kailangan gamitin. Actually, ito, tapos na itong post na to eh. Kasi wala namang pumalag sa post mo na to eh. Kaya lang nag-post ka uli, yung pahabol, yung again. 'Di ba? Tama na siguro to. Oo, maganda mo na lang kung gusto mong idiin itong sinabi mo dito, shinare mo na lang sana itong post na to para buo yung context, 'di ba? A healthy life, I am still young, I am still able, and when the time comes na kailangan ko, hindi ako takot kasi alam kong I will somehow be protected. So basically, as you can see, yung post ko na yun is an excerpt, parang tinanggal ko lang yung part na ito, yung Yun na nga ang problema. Sana ni-reshare mo na lang. Di ba? At the end of the day, kasalanan mo pa rin. Sorry ha. Idol nyo ba to si attorney? Kasalanan niya pa rin. Di ba? Kasi uulitin ko na naman sinabi ko, hindi naman kasi lahat follower niya para masundan lahat ng sinasabi niya. For example, ganito kasi yan, no? May tinatalakay tayong tao, halimbawa si Juan, ano? Nagkukwento ako dito regarding sa sa isang bagay. Then biglang isisingit ko. Kaya nga alam nyo, si Juan gusto ko talaga sakalin yan pag nakita ko eh. Ngayon, hindi makaka-relate yung ibang tao sa sinabi ko na yon. Kasi hindi naman kasi lahat follow. Ba't mo sasaktan si Juan? Ba't mo sasakalin si Juan? Dahil lang dyan sa problema na. Hindi nyo alam na may sinabi pa ako pala before na malaki ang ginawa sa akin ni Juan, something like that, no? Na hindi nyo naiintindihan. Or halimbawa, yung kay FLM, yung konteksto ng pagkakahuli kay FLM, na akala ng iba ay unjust vexation lang talaga ang issue kay FLM. Or away vlogger lang. 'Di ba? Ang problema, hindi nila napanood yung kabuuan ng mga pinaggagawa ni FLM. Akala nila simpleng yabang lang sa kahit si Rapi Tulfo, 'di ba? Sabi niya, mayabang talaga. Akala nila yabang lang talaga. Hindi nila alam yung history kasi hindi naman lahat naka-follow diyan eh. Biglang na mainstream media si FLM na hinuhuli na. So yung mga kapos ang kaalaman kay FLM, nagalit, hindi na naiintindihan. 'Di ba? Parang ganito 'yon. Kaya tuloy nung nakita yung post mo na 'yon, yun talaga yung pagpipiestahan. Kahit nung nakita ko yun, nagdilim ang paningin ko eh. At the same time, laking pasalamat ko na hindi ko rin ito kailangan gamitin. That means I can still afford to live a healthy life, blah, blah, blah. Pero kaya for me, sinamarize ko siya sa maiksing. For me, unnecessary na ito eh. Kasi ang importanting part kasi nito, yung bandang huli. Bandang huli, sorry. Bandang unahan na sinabi mo, yung PhilHealth operates on a socialized subsidy system. The rich subsidizes the poor, the young subsidizes the old, blah, 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 blah. O, ano na to eh. Audience mo na yung bahala na dyan eh. Mag-isip ng ibig sabihin yan. 'Di ba? Pero okay din naman nilagay mo to, kaya lang talaga ang inulit mo lang itong nasa likod. Yung nasa huli. Sentence na yon, which I understand kung bakit naguluhan yung mga tao. Ang point ko lang naman doon is, wag po tayo magreklamo na hindi natin nagagamit yung PhilHealth natin kasi nga that means hindi tayo na hospital. That means na healthy pa tayo. That means wala. Parang masama pa rin talaga pakinggan eh. Wag tayo magrereklamo. Hindi, siguro, kung uulitin mo, yung wag magreklamo part kasi, mukhang pangit kasi talaga eh. Kasi lahat naman tayo karapatan natin magreklamo pag may mali. 'Di ba? Siguro, kung uulitin mo, pwede, kung ang inulit mo, magpasalamat na lang tayo na hindi natin ginagamit ang PhilHealth. 'Di ba? Ibig sabihin, healthy tayo. Tapos,
Pero yung sasabihin mo kasi ito, paano talaga siya pakinggan, attorney? Yan, yung sa mga nagrereklamo na nagbabayad sa PhilHealth na hindi na, di ba? Hindi siya talaga maganda pakinggan Ako nga, naintindihan ko naman yung paliwanag mo, tapos babalikan ko ito. Siguro sinabi mo na lang, magpasalamat na lang tayo kasi hindi natin ginagamit ang PhilHealth. Hindi mo na nilagyan itong sa mga nagrereklamo na nagbabayad pero hindi naman nagagamit, di ba? Although nung nabasa ko to, hinahanapan ko ng lusot to dahil alam ko abogado yung nagsabi Hindi naman siya bobo kasi abogado siya. Ang problema, masama lang talaga siyang pakinggan. Yung choice of words ba? Siguro. Kasi kapag magsasalita ka, lalo na kung influencer si attorney, lalo na kung influencer ka, iti-take consider mo rin kasi yung ability ng audience mo para ma-comprehend yung sinasabi mo Kasi alam mo talaga na some of your audience, mga mahihina talaga reading comprehension. Kaya kailangan talaga maingat. Siguro sometimes, niya na ka-level ng isip niya yung mga subscribers niya, 'di ba? Pero halimbawa ako, naintindihan ko ang ibig mong sabihin, hindi pa rin siya maganda pakinggan. Sa totoo lang. Sa akin lang 'yun Ngayon kung nahugasan na yung pagkainis mo doon sa sinabi niya dahil napaliwanag niya, okay lang siguro. Pero wala tayong masakit o karamdaman. Pero gaya nga nung clarify ng PhilHealth and ng mga nakausap ko ng mga healthcare professionals, sinabi nila na meron namang mga benefits kahit hindi ka nagkakasakit. Yan yung yakap na dapat mag-register kayo kasi ito ay libreng konsulta, libreng diagnostic. yun naman pala ba't nilagay mo dito na magpasalamat kay mga nagrereklamo, nagbabayad na hindi naman nagagamit? Diba? Libreng labs kahit wala kang sakit. Actually, may na-miss out mga ako na post. Sinabi ko pa nga, important to call PhilHealth out so they can review and change their policies, but it's equally important to ask why a 1 million deposit was required in the first place. So, basically, talaga to? It all relates to that particular issue. And now that you're here, sana tingnan nyo rin yung latest post ko, kasi nalaman ko because of this issue na meron pala mga DSWD and other government employees na tinatag yung sarili nila as indigent para wala na silang bayaran sa PhilHealth. Sana investigahan din to. Pero again, I would like to apologize kung may na-offend ako, pero wala po sa intensyon yon. Hindi po ako elitista, hindi po ako anti-poor. Kasi kung makikita nyo po yung post ko, pro-poor talaga ako kasi basic. To be fair naman, nag-apologize naman siya. Diba? Yun lang naman importante dun At admitted din siya na nagkamali siya sa timing nung post niya. Sabagay, inadmit niya ba? Nag-apologize siya Ibig sabihin, nag-admit ka na may nangyaring misunderstanding dahil doon sa ginawa niya. Not directly na inamin niya mali siya, pero hindi, ano ba lesson na matutunan dito? Pagka nagpo-post, ako minsan kasi nagiging problem ko din yan 'Di ba? May mga nagsasabi na magulo din ako mag-explain, magulo. Kaya lahat ng nagsasalita sa social media, nagiging problem ito. Sometimes kasi pag nagsasalita ka na maganda yung paliwanag mo para sa sarili mo, pagdating pala sa ibang tao, hindi pa rin magigets. Lalo na yung mga fan ni Tito Norma. 'Di ba? Isa sa mga dapat kasi kinukonsidera yun 'Di ba? Number 1, hindi naman lahat ng tao nasusundan lahat ng post mo para maunawaan nila yung isang post mo ay connected pala dun sa isang pinost mo. Pangalawa, alam naman natin ang edukasyon ng Pilipinas, 'di ba? Maraming nga sa atin ng yung sa studies, 'di ba? Functionally illiterate sa Pilipinas natin. Or merong mga majority ng mga nakaka-graduate ngayon mahina talaga ang comprehension. 'Di ba? Wala tayong magagawa doon nandun na 'yun
Ang ang magagawa na lang natin, maipahatid yung message na maayos. 'Di ba? Feeling ko naging problem dito, inassume lang siguro ni attorney na lahat ng netizen follower niya. Na hindi nasundan yung sinabi niya. Kung ganun sana, ginawa na lang sana niya, nirepost niya lang uli yung previous. Pwede naman yun i-share mo yung dati mong post, 'di ba? Para hindi na nabawasan ng context. So, yun lang pala yung yung paliwanag doon. Magandang umaga sa inyo lahat. Happy Father's Day. Bye-bye.